Miyerkules ngayon, isang araw na nagsisimula sa titik M, gaya ng pangalan ni Marifeli. Ngunit tila ang tadhana ay walang balak magbigay ng kahit anong tamis sa kanyang buhay. Ladies and gentlemen, narito ang pinakamahalagang obra sa gabing ito. Isang obra maestrang isinilang mula sa dalisay na puso at malikhaing kamay ng aking musa, si Lucia. Ang boses ni Nando ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan, puno ng karangyaan at pagmamalaki. Ang bawat salita niya ay tila musikang humahaplos sa pandinig ng mga elitistang panauhin, ngunit para kay Feli na nasa madilim na sulok ng kusina sa ibaba, ang mga salitang yon ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Sa ilalim ng malakas na agos ng tubig mula sa gripo, pilit na kinukuskus ni Feli ang kanyang mga kamay. Ang balat niya ay tuyot, nangingitim sa mga kalyo, at may mga sariwang sugat dahil sa matapang na kemikal ng turpentine. 3 gabi siyang hindi natulog. Ibinuhos niya ang bawat hibla ng kanyang lakas, ang bawat pangarap na natitira sa kanyang kaluluwa, para lamang matapos ang painting na yon. Ang akala niya, ang sakripisyo niyang ito ay para sa kinabukasan nila ni Nando. Ang akala niya, ito ang paraan para mabayaran ang utang na loob ng kanyang pamilya sa mga De Silva. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang pinagmamasdan ng mapulang pintura na humahalo sa tubig at unti-unting nilalamon ng butas ng lababo. Iniisip niya ang init ng yakap ni Nando mamaya bilang gantimpala. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay biglang nabulabog ng malakas na tawanan mula sa itaas. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto, nakita ni Feli ang liwanag ng mga chandelier na tumatama sa mukha ni Lucia. Nakasuot ito ng mamahaling gown, kumikinang sa mga hiyas, habang nakatayo sa harap ng painting na si Feli mismo ang gumuhit. Ang lagda sa ibaba ng canvas ay hindi pangalan ni Marifeli. Ito ay nakapangalan kay Lucia Ardiente. I'm so inspired by Nando's love. Siya talaga ang reason why I painted this piece. Malambing na wika ni Lucia habang nakasandal sa balikat ni Nando. Naramdaman ni Feli ang biglang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang hanging nalalanghap niya ay biglang naging siksik sa amoy ng dumi at pagkukulong. Hindi lang ang kanyang talento ang ninakaw. Ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting nilulusaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang mga kamay na tadtad ng sugat ay nanginginig sa matinding hiya at galit na hindi mailabas. Habang ang palakpakan ng mga tao ay tila kulog na dumadagundong sa kisame, naramdaman ni Feli ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng maruming mesa. Ang liwanag ng screen ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng isang nurse mula sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. Sinabi nito na ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay pumanaw na. Isang cardiac arrest dahil sa hindi inaasahang reaksyon sa gamot. Sa isang saglit, ang mundo ni Feli ay tuluyang gumuho. Ang tanging tao na naniniwala sa kanyang galing, ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito, ay wala na. Ang mga daliri niyang basang-basa ng tubig at pintura ay bumitaw sa cellphone na dahan-dahang bumagsak sa sahig nang walang kahit anong ingay, hudyat ng kanyang pagkawasak. Napaluhod si Feli sa malamig na semento. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang puso. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang anino na ginagamit para sa ningning ng iba, habang ang tanging mahal ko sa buhay ay namatay na mag-isa. Muli niyang tiningnan ang siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng rurok ng tagumpay na binuo niya, nakita niyang hinalikan ni Nando si Lucia sa harap ng lahat. Ang bawat halik ay tila isang sampal na gumigising sa nahihimbing niyang diwa. Ang hapis sa kanyang dibdib ay hindi na nauwi sa luha. Ito ay naging isang matalim at malamig na determinasyon. Ang Marifeli na masunurin ay namatay kasabay ng kanyang ama sa gabing ito. At sa dilim ng kusinang yon, isang bagong kulay
ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang kulay ng paghihiganti. Ang bawat usok mula sa mumurahing kandila ay tila mga daliring gumagapang sa lalamunan ni Marifeli. Sinusakal ang kanyang hininga sa gitna ng maliit at masikip na punerarya. Ang amoy ng mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta ay humahalo sa amoy ng formalin at pawis ng mga nakikiramay. Isang paalala na ang kamatayan ay walang pinipiling antas sa lipunan, ngunit ang paraan ng pagluluksa ay may malaking pagkakaiba. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nakahimlay sa isang payak na kabaong, malayo sa karangyaan ng daigdig na pinagsilbihan ni Feli sa loob ng 7 taon. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa semento. Hudyat ng pagdating ng mga taong hindi kabilang sa maputik na eskinita ng kalyeng ito. Pumasok si Doña Valeria na tila isang reyna na napadpad sa isang lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang presensya. Ang amoy ng kanyang mamahaling French perfume ay biglang sumakop sa buong silid. Pilit na nilulunod ang amoy ng kamatayan at kahirapan. Kasunod niya si Nando na may suot na itim na salamin kahit madilim na ang gabi, isang pader na humaharang sa anumang emosyong nais sumilip sa kanyang mga mata. Lumapit si Doña Valeria kay Feli at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Naramdaman ni Feli ang lamig ng malalaking diamanteng suot ng matanda na bumaon sa kanyang manipis na balat. Ang haplos na iyon ay hindi nagpaparamdam ng simpatya, kundi ng pagmamay-ari. Iha, my deepest condolences. Nakakalungkot ang nangyari kay Ricardo. But don't worry. The De Silva family will take care of everything. I already instructed my staff to settle the funeral bills. Malambing, ngunit autoritatibong wika ni Doña Valeria. Tumingin siya sa paligid ng may bakas ng pandidiri bago muling tumitig kay Feli. Alam mo naman, we treat you like family. Malaki ang utang na loob mo sa amin, lalo na't hindi namin kayo pinabayaan kahit noong nagkasakit ang tatay mo. Kaya sana, pagkatapos nito, you will be more dedicated sa studio. Nando needs you now, more than ever. Ang bawat salita ay tila isang kadena na muling pumupuluot sa leeg ni Feli. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ang naging bilangguan niya sa loob ng maraming taon. Ang dahil kung bakit niya isinuko ang sariling pangalan at pangarap. Mommy's right, Feli. Dagdag ni Nando habang hinahawakan ang kamay ng dalaga, bagamat ang kanyang mga daliri ay tila walang buhay. The auction was a huge success, thanks to your hard work. Pero marami pa tayong kailangang i-prepare. Please, don't be too emotional. Sayang ang time. Your father wouldn't want you to stop painting, right? Hindi nakasagot si Feli. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama sa loob ng kabaong. Ang mukha ni Don Ricardo ay payapa, ngunit para kay Feli, tila may nais itong sabihin na hindi na nito nagawa bago ang huling hininga. Nang makaalis ang mga De Silva na tila mga aninong mabilis na dumaan upang mag-iwan ng lason, naiwan si Feli na muling nag-iisa sa tabi ng kanyang ama. Sinimulan niyang ayusin ang mga gamit na naiwan ni Don Ricardo sa isang lumang bag mula sa ospital. Sa pagkuha niya sa isang kupas na jacket ng ama, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim ng tahi ng bulsa. Dahan-dahan niyang kinapa ang tela hanggang sa lumabas ang isang piraso ng puting tableta. Ito ay kakaiba sa mga gamit na gamot ng kanyang ama para sa puso. Ang hugis nito ay hindi pamilyar at may maliit na marka ito na tila sadyang itinago. Naalala ni Feli ang sinabi ng nurse tungkol sa hindi inaasahang reaksyon ng katawan ng kanyang ama sa gamot. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hinala na nagsisimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang puting tableta sa kanyang palad habang ang lamig ng gabi ay tila mas lalong tumitindi.
Kung hindi ito ang gamot na dapat inumin ng kanyang ama, sino ang naglagay nito sa kanyang sistema? Sa gitna ng serye ng mga bulaklak at kandila, napagtanto ni Marifeli na ang kamatayan ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang piraso ng isang mas malaking painting na pilit na itinatago ng mga taong pinaglilingkuran niya ng may katapatan. Habang ang anino ng kabaong ay humahaba sa sahig, isang tanong ang hindi na siya pinatahimik. Ano pa ang handang gawin ng mga De Silva para lamang mapanatili ang kanilang ningning sa ibabaw ng kanyang kadiliman? Ang bawat hakbang ni Marifeli pabalik sa mansyon ng mga De Silva ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga binti ay nangangatog, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lihim na dala ng kanyang bulsa at ang hapdi ng sugat sa kanyang puso. Ang paligid ay balot ng karangyaan na tila isang malaking insulto sa payak na libing na katatapos lang niyang iwan. Ang amoy ng sariwang pintura at mamahaling pabango sa loob ng bahay ay tila sumasakal sa kanya. Pilit na binubura ang amoy ng kandila at pakikiramay na nakadikit pa sa kanyang lumang itim na damit. Sa gitna ng malawak na sala, nakita niya si Lucia na napapalibutan ng mga tumpok ng mga designer bags at mga lacy na gown na tila mga talulot ng rosas na nakakalat sa sahig. Hawak ni Lucia ang isang baso ng alak. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa katahimikan ng gabi. Nang makita niya si Feli, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong tila nagsasabing, siya ang tunay na reyna sa loob ng palasyong iyon. "Oh, you're back, Feli," bungad ni Lucia habang dahan-dahang itinatabi ang isang silk na scarf na halatang gawa sa pinakamahal na tela. "Grabe, I'm so exhausted today. Ang daming interview for the upcoming exhibit. You know, everyone is calling me the new face of contemporary art. It's so overwhelming." Tumayo si Lucia at lumapit kay Feli. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa diwa ni Marifeli. Huminto siya sa tapat ng dalaga at tiningnan ito mula ulo hanggang paa nang may bakas ng pandidiri. "Don't look so miserable, dear. You should be happy for us. Dahil sa tagumpay ng painting na yon, Doña Valeria bought all these for me. It's a reward for my talent." Bulong ni Lucia, ang kanyang boses ay puno ng lason na binalot sa matatamis na salita. "At huwag mong kakalimutan, you're just a muse's assistant. Know your place, Feli. Hindi porket namatay ang tatay mo ay tatamarin ka na. Nando expects you to start with a new collection tomorrow." Naramdaman ni Feli ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang itim na blusa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon. Gusto niyang isigaw na ang bawat linya, ang bawat kulay, at ang bawat kaluluwa ng mga paintings na yon ay galing sa kanya, hindi sa babaeng nasa harap niya na marunong lang humawak ng si brush para mag-pose sa harap ng kamera. Biglang pumasok si Nando sa sala. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit agad na nagliwanag nang makita si Lucia. Ni hindi niya tiningnan ang namumutlang mukha ng kanyang tunay na mapapangasawa. "Nando, look! Nasira yata ang zipper ng dress na ito while I was trying it on. Can you check?" Paglalambing ni Lucia habang ipinapakita ang likod ng kanyang gown. Agad na lumapit si Nando at dahan-dahang sinuri ang zipper. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa balat ni Lucia nang may pag-iingat na tila isang mamahaling porselana ang hawak niya. "Don't worry, babe. I'll buy you a dozen more of these. Just don't stress yourself. Your hands need to stay perfect for the next photo shoot." Si Feli ay nanatiling nakatayo sa dilim, isang aninong nakakalimutan sa gitna ng liwanag ng dalawang taong nagtataksil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang ayaw tumulo. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na galing sa pag-ibig na nawala, kundi mula sa pagkilala na ang bawat sakripisyo niya ay itinuring lang na basura.
Ang lalaking pinangakuan niya ng buhay ay mas nag-aalala sa isang zipper kaysa sa kanyang nagluluksang puso. Sa gitna ng kanilang paglalambingan, naramdaman ni Feli ang puting tableta sa kanyang bulsa na tila nagbabaga. Ang bawat tawa ni Lucia at bawat haplos ni Nando ay naging mga panggatong sa apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na lumikha ng sining, ang mga kamay na nag-alaga sa amang pinatay, at ang mga kamay na ngayon ay handa ng bumawi. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pagtatalo ni Nando at Lucia tungkol sa susunod nilang bakasyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Marifeli na tila isang sumpa. Hanggang kailan ninyo kayang paglaruan ang isang pusong wala nang natitira, kundi ang galit na mas matindi pa sa kamatayan? Sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, ang bawat anino sa loob ng silid ni Marifeli ay tila mga saksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Hawak niya ang maliit na puting tableta, ang tanging ebidensya na tila isang napakabigat na bato sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagkilala ng bawat detalye at pagkakaiba ng mga kulay, ay nakapako sa kakaibang marka ng gamot na iyon. Hindi ito ang gamot na dapat ay nagpapahaba ng buhay ng kanyang ama. Ito ay isang banyagang bagay na nagdala ng kamatayan sa kanilang tahanan. Dinala ni Feli ang kanyang mga hakbang patungo sa lumang workshop sa pagpapanumbalik ng kanyang ama sa likod ng mansyon. Ang amoy ng tuyong kahoy, varnish, at lumang papel ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na yakap na nagdulot ng pananariwa ng kanyang mga sugat. Dito, sa gitna ng mga hindi natapos na sining at mga kuwadro, naramdaman niya ang presensya ni Don Ricardo. Ang kanyang mapanuring paningin ay tumigil sa isang lumang frame ng painting na nakasandal sa sulok. May kakaiba sa lapat ng kahoy sa likod nito. Sa pamamagitan ng kanyang maliliksing daliri, dahan-dahan niyang kinalas ang bawat pako na tila ba bawat pagbunot ay pagtanggal ng tinik sa kanyang puso. Mula sa loob ng lihim na puwang sa likod ng kuwadro, bumagsak ang isang maliit na kwaderno na balot ng itim na balat ng hayop. Nang buksan niya ang mga pahina, ang mga sulat kamay ng kanyang ama ay tila mga tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Hindi ito isang simpleng talaarawan. Ito ay isang listahan ng mga krimen. Ang bawat petsa, bawat pangalan ng painting, at ang mga halaga ng salapi na pumasok sa account ng pamilya de Silva ay nakatala ng buong detalye. Ang mga obra na sinabi ni Nando na ibinenta sa mga lehitimong kolektor ay lumalabas na ginamit lamang sa paglalaban ng maruming pera mula sa ibang bansa. My God, Papa! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ni Feli habang ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Naramdaman niya ang isang matinding bugso ng pagsisisi. Habang siya ay abala sa pagpinta ng mga pangarap para kay Nando, ang kanyang ama ay abala sa pagtitipon ng ebidensya upang iligtas siya mula sa hukay na kinasasadlakan niya. Bawat pahina ay nagpapakita ng takot ni Don Ricardo, hindi para sa sariling buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng liwanag mula sa kanyang cellphone. Isang lihim na mensahe mula sa isang kakilalang botika na pinagdalhan niya ng tabletang nahanap niya. Habang binabasa niya ang bawat salita sa screen, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang tableta ay hindi gamot sa puso. Ito ay isang uri ng stimulant na sadyang ibinigay upang pabilisin ang tibok ng puso hanggang sa ito ay bumigay, lalo na sa isang matandang may sakit. At ang pinakamasakit na bahagi, ang etiketa ng bote ng gamot ni Don Ricardo ay sadyang pinalitan ng isang propesyonal upang hindi mahalata ang pagkakamali. Hindi ka lang namatay, Papa. Pinatay ka nila. Ang kanyang isipan ay sumigaw sa gitna ng matinding pait. Ang pagtataksil ni Nando sa kanyang pag-ibig ay maliit na bagay na lamang kumpara sa katotohanan ito. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas
ay sila palang kumuha ng buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Ang init ng kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pagpapasya na hinding-hindi na mababali. Sa gitna ng amoy ng luma at maruming lihim ng mga De Silva, tumayo si Marifeli ng may bagong lakas. Ang kwaderno sa kanyang kamay ay hindi na lamang alaala. Ito ay naging isang sandata. Habang ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa bintana, ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya tatakas, kundi kung paano niya wawakasan ang bawat ningning ng mga taong pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng mismong mga kamay na ginamit nila upang pagsamantalahan siya. Ang silid ni Attorney Manuel ay nababalot ng amoy ng mga lumang libro at kape. Isang amoy na nagpapakita ng karunungan, ngunit puno rin ng bigat ng mga nakatagong katotohanan. Tinitigan ng matandang abogado ang dalagang nasa kanyang harapan. Si Marifeli, na may mga matang tila, may nakatalagang lamig dahil sa matinding pagdadalamhati, ay tahimik na naghihintay ng kanyang hatol. Marifeli, your father was right, dahan-dahang wika ni Attorney Manuel habang inaayos ang kanyang salamin. Ang boses ay puno ng malalim na pagsisisi. Ang mga De Silva are using the art auctions to launder illegal money from politicians and big businessmen. Your paintings, Hija, are the perfect cover-up. Sinubukan kong pigilan ang papa mo. I told him it was dangerous to investigate them alone. Pero hindi siya nakinig dahil ang tanging gusto niya ay mailigtas ka mula sa pamilyang yan. Naramdaman ni Feli ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso na tila ba ang bawat salita ng abogado ay nagyayelong patak na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Pagbalik niya sa mansyon sa ilalim ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa saradong pintuan ng malawak na tufong. Ang hangin ay siksik sa kaba. Sa likod ng makapal na kahoy, narinig niya ang pamilyar na boses ng lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay at ang boses ng matandang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Siguraduhin mong matatapos niya ang collection, Fernando. Ang malamig na utos ni Doña Valeria ay malinaw na narinig ni Feli. We cannot afford any delays. Ang mga foreign investors ay nag-aantay na ng mga bagong paintings para maipasok ang pondo. Don't worry, Mom. She is still grieving right ngayon, but she's still compliant. Madali ko siyang mapapaikot. Sagot ni Nando na may kasamang banayad na tawa na tila walang anumang bigat ng budhi. Magpapakasal pa rin ako sa kanya para masigurong hinding-hindi siya aalis sa atin. Good. Mabuti na lang talaga at nawala na ang kanyang ama. Ricardo was getting too close to the truth. He was about to expose everything. Dagdag ng matanda. Dapat lang mamatay ang matandang yun, Mom. He knew too much about our transactions. I had no choice but to replace his medicine. Ang kaswal na pag-amin ni Nando ay tila isang napakalakas na hampas na nagpadugo sa buong pagkatao ni Feli. Sa labas ng pinto, dahan-dahang bumaon ang mga ngipin ni Marifeli sa sarili niyang labi. Pilit niyang pinipigilan ang anumang unggol ng matinding sakit at puot na nais kumawala sa kanyang lalamunan upang hindi siya matuklasan. Ang dugo ay unti-unting umagos sa kanyang baba. Ang malatansang lasa nito ay lalong nagpatindi sa kanyang determinasyon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat ng kataksilan. And after she finishes the collection? Tanong ni Valeria. After that, we can easily declare her mentally unstable dahil sa depression sa pagkamatay ng tatay niya. Sagot ni Nando na may tono ng ganap na kawalan ng awa. I'll send her to a private mental institution. Doon, she will paint for us forever without any rights. Safe na ang business natin, safe pa ang image ko.
Naramdaman ni Feli ang panlalabo ng kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng sakit na tila sumasabog sa kanyang dibdib. Ang bawat pangako ng kasal, ang bawat haplos ng pag-ibig ay pawang mga patibong lamang patungo sa kanyang habambuhay na pagkakaalipin. Bago pa man makagalaw si Feli mula sa kanyang kinatatayuan, narinig niya ang tunog ng papalapit na mga hakbang mula sa loob ng silid patungo sa pinto. Ang anino ni Doña Valeria ay gumuhit sa ilalim ng siwang ng pinto, habang hawak nito ang seradura upang lumabas. Napasandal si Feli sa manipis na kurtina sa pasilyo, pigil ang hininga habang ang kanyang sariling dugo ay patuloy na pumapatak sa kanyang dibdib. Tungkol saan ba talaga ang pag-ibig na ipinangako sa akin kung ang bawat hakbang pabalik ay lalong naglalapit sa akin sa kailaliman ng impyerno? Dahan-dahang pinunasan ni Marifeli ang dugong dumaloy mula sa kanyang kagat na labi sa pamamagitan ng dulo ng kanyang daliri. Ang lasa ng bakal sa kanyang dila ay tila nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang nanlambot na tuhod. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay unti-unting naging isang matigas na maskara ng kapayapaan. Ang bawat paghinga niya ay naging kontrolado, isang malamig na hangin na nagpapatay sa natitirang alab ng pag-ibig sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto ng tufong, ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanya. Hindi siya tumakbo. Sa halip, lumabas siya mula sa likod ng kurtina bitbit, ang isang tray ng mainit na tsaa ng mansanilya. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa hangin, tila isang manipis na belo na nagtatago sa kanyang tunay na nararamdaman. Hiya! Kanina ka pa ba riyan? Ang boses ni Doña Valeria ay puno ng pekeng pag-aalala habang sinusuri ang mukha ni Feli. Isang matamis at malambot na ngiti ang isinalubong ni Feli, ang uri ng ngiti na 7 taon niyang ginamit upang pasayahin ang pamilyang ito. Kakarating ko lang po, Doña Valeria. I thought you and Nando might need some tea para ma-relax ang inyong gabi. Lumapit si Nando at kinuha ang isang tasa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa maputlang mukha ni Feli. You're so thoughtful, Feli. Kaya naman I'm so proud to call you my fiancé. Listen, I know mahirap ang pinagdadaanan mo, but we need to move forward. The investors are asking for the rebirth collection. If you can start tomorrow, it would mean everything to us. Para rin ito sa legacy ng papa mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang lason na pilit isinusubo sa kanya ni Nando. Naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng tray, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Nando. For our future, sagot ni Feli habang dahan-dahang iniaayos ang kwelyo ng polo ni Nando. Napansin niya ang isang maliit at halos hindi makitang bakas ng lipstick ni Lucia sa ilalim ng tela. Sa halip na magalit, maingat niya itong tinakpan sa pamamagitan ng pag-aayos ng kurbata ng lalaki. I will paint a collection that the world will never forget. Isang koleksyon na magpapakita ng tunay na katotohanan. Tuwang-tuwa si Doña Valeria sa narinig. That's my girl. Alam ko namang hindi mo kami bibiguin. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng ito. At natutuwa ako na marunong kang tumanaw niyon. Nang makabalik si Feli sa kanyang studio, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat gamit sa sining. Tinitigan niya ang blangkong canvas na nasa gitna ng silid. Kinuha niya ang puting tableta mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang dinurog ito sa loob ng isang maliit na lalagyan hanggang sa ito ay maging isang pino at maputing pulbos. Gamit ang kanyang si-brush, hinalo niya ang pulbos na yon sa pinakamadilim na kulay ng pintura na mayroon siya. Ang bawat paikot na galaw ng kanyang kamay ay tila isang ritual ng pagluluksa at paghihiganti. Ang kulay na yon ay hindi lamang itim. Ito ang kulay ng huling hininga ng kanyang ama, ang kulay ng bawat kasinungalingan ni Nando, at ang kulay ng libingan na inihahanda niya para sa mga De Silva. Taisin,
Bulong ni Feli sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagmumula sa kabilang buhay. Pangalanan natin itong Rebirth, Nando. Dahil sa pagtatapos ng koleksyong ito, muling isisilang ang katotohanan at kasabay niyon ay ang paglilibing sa inyong lahat. Isinawsaw niya ang si brush sa madilim na timpla at itinama ito sa puting canvas. Ang unang guhit ay matalim at direkta, tila isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Habang ang bawat patak ng pintura ay dumidikit sa tela, naramdaman ni Marifeli ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat guhit ay isang hakbang palayo sa kanyang pagiging biktima at isang hakbang patungo sa kanyang pagiging hukom. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Gaano kaya katamis ang tagumpay na inyong ipinagdiriwang kung ang bawat kulay na inyong hinahangaan ay sadyang hinaluan ng kamatayan? Sa loob ng 3 linggong pagkukulong ni Marifeli sa studio, ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang pakikipagtuos sa pagitan ng kanyang sining at ng kanyang galit. Ang amoy ng langis ng lino at ang matapang na singaw ng mga kemikal na ginagamit sa pagpapanumbalik ng sining ay tila naging katuwang niya sa paghinga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang magbigay ng ganda, ay naging mga kasangkapan ng isang matalinong paghihiganti. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp, maingat na inihalo ni Feli ang isang espesyal na uri ng dungis na nakuha niya mula sa mga lumang gamit ng kanyang ama. Ito ay isang uri ng invisible ink na tanging sa ilalim ng ultraviolet light lamang magpapakita ng tunay na anyo. Bawat hibla ng kanyang ZBrush ay tila may dalang sumpa habang iginuguhit niya ang mga lihim na simbolo sa ilalim ng makapal na layer ng pintura. Sa paningin ng karaniwang tao, ito ay isang magandang larawan ng pagsibol, ngunit sa ilalim ng balat nito, naroon ang bawat transaksyon ng pamilya de Silva na itinala ni Don Ricardo bago siya pumanaw. Habang abala siya sa paglikha, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto. Pumasok si Lucia, suot ang isang mamahaling silk na kimono. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisyon habang inililibot ang tingin sa mga nakasandal na canvas. Ang kanyang boses ay tila isang malatansang tunog na pilit, sumisira sa konsentrasyon ni Feli. I can't believe you're still working, Feli. Masyado mo namang ginagalingan. Baka mapagod ang genius nating muse, ani Lucia habang lumalapit sa gitna ng silid. Ang amoy ng kanyang alak ay humahalo sa amoy ng pintura. Actually, I wanted to see kung kumusta na ang progress. Nando is so excited, but I feel like something is off with this collection. Bakit parang masyadong madidilim ang mga colors na ginagamit mo? Hindi sumagot si Feli. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa canvas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng ZBrush. The darkness is necessary for the rebirth, Lucia. Kung walang dilim, hindi natin makikita ang tunay na liwanag. Mahinahong tugon ni Feli. Bagamat ang kanyang boses ay may dalang malamig na babala. Lumapit palalo si Lucia at kinuha ang isang palette knife mula sa mesa. You know what? I think this part here is a bit too thick. It ruins the flow of my supposed style. Let me help you adjust it a bit. Naramdaman ni Feli ang matinding kaba nang itutok ni Lucia ang matalim na dulo ng knife sa masiselang bahagi ng painting kung saan nakatago ang mga lihim na dokumento. Kung magagasgas ni Lucia ang ibabaw na layer ng pintura, maaaring lumabas ang kakaibang kulay ng invisible ink sa ilalim nito. Huwag mong gagawin iyan, Lucia. Hindi pa tuyo ang pintura. Mabilis na wika ni Feli habang pilit na pinapanatili ang kanyang kontrol. Isang maling galaw at masisira ang buong obra. Sayang naman ang image na pinoprotektahan mo kung lalabas ang isang sirang painting sa harap ng mga investors, di ba? Huminto si Lucia. Ang kanyang mukha ay namula sa inis
Ngunit tila natakot din sa babala ni Feli. Ibinalik niya ang palette knife sa mesa nang may matinding panggigigil. Fine, but make sure it's perfect. Ayaw kong mapahiya sa gala night. At tandaan mo, kahit anong galing mo, sa huli, pangalan ko pa rin ang nakasulat diyan. Nang lumabas si Lucia at muling bumalik ang katahimikan, napasandal si Feli sa kanyang upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding tensyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na basang-basa ng pawis. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa sining. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan. Sa labas ng bintana, ang mga anino ng mga puno ay tila sumasayaw sa ilalim ng buwan, tila mga tagamasid sa madilim na kabanatang ito. Isang huling guhit na lamang ang kulang, isang huling piraso ng katotohanan na magwawakas sa lahat ng dusa. Ngunit habang tinititigan ni Marifeli ang canvas, naitanong niya sa kanyang sarili kung handa ba siyang harapin ang bawat apoy na sisiklab kapag ang kanyang sining ay nagsimula ng magsalita ng katotohanan sa harap ng buong mundo. Ang malawak na bulwagan ng Manila Heritage Hotel ay nababalot ng isang uri ng karangyaan na tila sumasakal sa sinumang may malinis na budhi. Ang bawat kristal na nakabitin sa naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng isang mapanuyang liwanag, tumatama sa mga diamante at ginto na suot ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang bawat halimuyak ng mamahaling pabango at ang amoy ng alak ay tila isang makapal na usok na nagtatago sa bawat kasinungalingang bumabalot sa gabing ito. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Marifeli na suot ang uniforme ng mga server. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng mga haligi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa sining, ay nakapako ngayon sa entablado kung saan nakatayo si Lucia. Ang babaeng ito ay tila isang bathala sa kanyang suot na kulay gintong gown, habang sa tabi nito ay nakatayo si Nando na may ngiti ng isang matagumpay na mananakop. Good evening, everyone! Ang boses ni Nando ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng karisma at mapanlinlang na tamis. Tonight is not just about art. It is about the rebirth of a soul. I am so proud to present the latest collection of my brilliant muse, Lucia Ardiente. Ang obra maestrang pinamagatang Rebirth. Dahan-dahang hinila ni Nando ang telang pelos na nakatakip sa gitnang canvas. Ang paghawi ng tela ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa paligid, kasunod ang marahang bulungan ng pagkamangha mula sa mga kolektor. Ang painting ay isang pagsabog ng mga kulay na tila buhay, ngunit may isang uri ng kalungkutan na nakatago sa bawat guhit nito na tanging si Feli lamang ang nakakaalam ng pinagmulan. Sa gitna ng palakpakan, nakita ni Feli si Doña Valeria na nakaupo sa harapang hilera. Ang matanda ay tila isang reyna na tinatanggap ang bawat papuri para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang perlas na kwintas ng may matinding pagmamalaki. Ni hindi nila alam na ang bawat patak ng pinturang hinahangaan nila ay may halong dusa at katotohanan. Lumapit si Lucia sa mikropono. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na tunog ng metal na gasgas sa pandinig ni Feli. I painted this from my heart. Each stroke represents my struggle and my eventual triumph. I hope you see the truth in my art. Naramdaman ni Feli ang isang matinding panggigigil na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang sampal sa alaala ng kanyang ama. Ang bawat tawa ni Nando ay tila isang paalala ng kanyang kamatayan. Sa ilalim ng kanyang uniforme, mahigpit na hawak ni Feli ang isang maliit na remote control na nakakonekta sa mga ultraviolet lights na lihim niyang ipinalit sa mga ordinaryong bumbilya ng entablado noong nakaraang gabi. Tumingin siya sa kabilang bahagi ng bulwagan at nakita ang isang bahagyang tango mula kay Attorney Manuel Cruz. Ito na ang hudyat. Ang bawat hakbang ni Marifeli patungo sa gitna ng entablado
ay tila paglakad sa ilalim ng tubig. Mabigat, mabagal, at puno ng pressure. Ang kanyang presensya ay hindi napansin ng mga tao hanggang sa tumigil siya sa tabi ng painting na kinikilala nilang gawa ni Lucia. Ang tunog ng kanyang mga simpleng sapatos sa kahoy na sahig ay tila mga pintig ng pusong naghihintay sa huling hatol. Excuse me, but art should always be about the whole truth. Ang malinaw at matapang na boses ni Marifeli ay bumasag sa katuwaan ng lahat. Napatigil si Nando. Ang kanyang ngiti ay biglang naging isang matigas na linya ng galit at pagtataka. Ang mukha ni Lucia ay namutla sa ilalim ng makapal na makeup, habang si Doña Valeria ay napatayo mula sa kanyang upuan nang may bakas ng matinding hiya. Naramdaman ni Marifeli ang maliit na paglubog ng baton sa ilalim ng kanyang hinlalaki habang pinipindot niya ang remote. Ang mga maliliwanag na ilaw sa bulwagan ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang malamig at kulay ube na liwanag na nagmula sa mga ultraviolet lamp. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakapako sa canvas na ngayon ay nagbabago ang anyo sa harap ng lahat. Ang bawat pintura sa ibabaw ay tila naging manipis na anino at mula sa ilalim nito, lumitaw ang mga lihim na dokumento, ang mga pirma ng mga illegal na transaksyon at ang isang malaking lagda na sumasakop sa buong ilalim ng canvas. Marifeli Cortez. Ngunit ang pinakamahalagang larawan na lumitaw ay ang mukha ni Don Ricardo na may mga luhang gawa sa invisible ink na tila umaagos pababa sa mukha ng mga taong pumatay sa kanya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng buong elitistang lipunan, tinitigan ni Marifeli si Nando. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng kalmado. Ang uri ng kalmado na nararamdaman ng isang tao pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Ang katotohanan ay narito na, nakabingit sa dulo ng kanyang dila, handang wasakin ang bawat kasinungalingan na binuo ng mga De Silva sa loob ng 7 taon. Ang malamig na asul at lilang liwanag mula sa mga ultraviolet lamp ay hindi lamang tumama sa canvas, kundi tila humiwa rin sa bawat kasinungalingang maingat na itinago ng pamilya De Silva sa loob ng maraming taon. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa mga dokumentong lumitaw sa ilalim ng sining, mga ebidensya ng maruming salapi, mga illegal na transaksyon at ang pinakamasakit sa lahat, ang lagda ni Marifeli Cortez na sumisigaw ng katotohanan. Ang katahimikan sa paligid ay naging napakabigat, isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Naramdaman ni Nando ang mabilis na pagdaloy ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang mamahaling kurbata. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapanlinlang na karisma, ay naging isang larawan ng matinding takot at pagkalito. Humakbang siya patungo kay Feli, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong imahe sa harap ng mga panauhin. Ano itong kalokohan na ito? Feli, stop this madness right ngayon. Security, ilabas ang babaeng ito. She's mentally unstable. Hindi niyo ba nakikita? Ang boses ni Nando ay pumiyok sa gitna ng desperasyon, ngunit walang sinumang security guard ang gumalaw mula sa kanilang kinatatayuan. Sa halip na matakot, nanatiling matatag si Marifeli sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Lucia, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng kanyang gintong gown. Ang nanggagaling sa pusong, sining na ipinagmalaki nito kanina ay lumabas na isang malaking pandaraya sa harap ng buong mundo. Hindi ako ang baliw, Nando. Ang baliw ay ang taong naniniwalang kaya niyang pumatay at magnakaw ng hindi niningil ng tadhana. Ang mahinahon, ngunit matalim na boses ni Feli ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hotel. Biglang humiwalay si Lucia mula sa tabi ni Nando. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at pagnanais na iligtas ang sariling balat. I had nothing to do with those documents. Wala akong alam sa mga illegal na ginagawa ninyo.
Nando just forced me to take the credit for the paintings para magkaroon kami ng pera. Everything was his idea. Ang pagtataksil ni Lucia ay tila isang huling hantungan para kay Nando. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at pumasok si Attorney Manuel Cruz. Kasunod ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation na suot ang kanilang mga unipormeng nagpapakita ng awtoridad. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng hatol na hindi na mababali. Fernando de Silva, Doña Valeria de Silva, you are under arrest for large-scale money laundering, art fraud, and the suspected murder of Don Ricardo Cortez. Ang seryosong pahayag ng opisyal ay tila isang napakalakas na kulog sa pandinig ng lahat. Naramdaman ni Doña Valeria ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay, na laging nakahawak ng mahigpit sa kanyang perlas na kuwintas, ay biglang nawala ng lakas. Ang kuwintas na simbolo ng kanyang kapangyarihan at karangyaan ay napatid, at ang mga puting butil ng perlas ay nagkalat sa sahig, gumugulong sa bawat direksyon na tila mga frozen na luha ng kanyang nasirang dangal. Napaupo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng puot ay naging isang walang buhay na maskara ng kahihiyan. Habang pinapaspas ng mga opisyal ang paglalagay ng posas sa mga kamay ni Nando, tinitigan siya ni Marifeli ng huling sandali. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pagkahabag sa taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa ningning na mabilis ding naglaho. Ang bawat haplos at pangako ni Nando ay naging mga abo na lamang sa hangin. Dinala ang mag-ina palabas ng bulwagan sa gitna ng mga nagkikislapang kamera ng mga reporter na kanina lamang ay pumupuri sa kanila. Ang bawat flash ng liwanag ay hindi na para sa kanilang tagumpay, kundi para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ang pamilyang De Silva, na itinuring ang sarili na mga Diyos ng sining, ay naging mga sentro ng isang pambansang kahihiyan. Naiwan si Marifeli sa gitna ng entablado, kasama ang kanyang painting at ang alaala ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang canvas. Nararamdaman ang bawat guhit na nilikha niya sa ilalim ng matinding dusa. Sa wakas, ang bawat kulay ay nagsasalita na ng katotohanan. Sa labas ng bintana, ang mga sirena ng pulis ay unti-unting lumalayo. Iniwan ng bulwagan sa isang kakaibang katahimikan na puno ng paglaya. Isang tanong ang nanatili sa isipan ng mga nakasaksi. Gaano kaya kabigat ang bawat perlas na pinulot ni Valeria sa sahig kung ang bawat butil nito ay katumbas ng isang buhay na kanilang winasak para lamang sa kanilang pansariling ambisyon? Lumipas ang 5 taon na tila isang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa Bukang Liwayway. Ang lumang bahay at syuong pukche ni Don Ricardo ay hindi na isang lugar ng mga lihim at pagdadalamhati. Sa halip, ito ay nababalot ngayon ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa hardin at ang amoy ng bagong pinturang puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa hapon ay malayang tumatago sa malalaking bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga batang masayang nag-aaral humawak ng sea-brush sa ilalim ng gabay ni Marifeli. Ang mga kamay ni Feli ay wala na ang mga sugat at kalyo mula sa malupit na kemikal ng mga De Silva. Ang bawat daliri niya ay malinis, maliksi at puno ng buhay. Hindi na siya nagtatago sa anino ng ibang tao. Ang bawat obra na nakasabit sa mga puting dingding ng kanyang studio ay may iisang lagda na nakasulat ng may katapangan at dangal, Marifeli Cortez. Lumapit sa kanya si Benjo. Ang dati niyang katuwang na ngayon ay isa na ring mahusay na guro sa sining. Ipinakita nito ang isang dyaryo kung saan may maliit na balita tungkol sa pagtanggi sa huling apela ni Fernando de Silva sa korte. Si Doña Valeria naman ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman, mag-isang nagninilay sa bawat perlas na nawala sa kanya. Ma'am Feli, ready na po ang lahat para sa exhibit natin next week.
Ang daming nag-i-invite sa inyo for an interview sa Manila. Nakangiting wika ni Benjo habang inaayos ang mga gamit. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marie Feli. Thank you, Benjo. But tell them, I'm busy right ngayon. Mas gusto kong nandito ako kasama ang mga bata. I've had enough of the spotlight that was built from lies. Naupo si Feli sa harap ng kanyang sariling canvas. Hindi ito isang painting ng dusa o ng galit. Ito ay isang larawan ng kanyang ama, si Don Ricardo, na nakatayo sa gitna ng isang malawak at makulay na hardin. Nakangiti habang nakatingin sa malayo. Ang bawat guhit ng mukha ng kanyang ama ay ginawa niya ng may matinding pagmamahal. Tila ba ang bawat haplos ng ZBrush ay isang paraan ng pakikipag-usap sa kabilang buhay. Naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin na pumasok sa bintana. Tila isang haplos sa kanyang pisngi na nagpapadama ng kapayapaan. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya na ang kanyang halaga ay nakadepende sa kung gaano siya kapaki-pakinabang sa ibang tao. Ngunit sa bawat araw na lumilipas sa kanyang bagong buhay, natututunan niyang ang tunay na sining ay nagsisimula sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Kinuha ni Marie Feli ang kanyang ZBrush at dahan-dahang isinawsaw sa kulay ng ginto. Sa ibabang bahagi ng painting ng kanyang ama, isinulat niya ang huling detalye. Hindi ito lagda, kundi isang mensahe para sa lahat ng mga babaeng dumaan sa dilim at nakalimot sa sariling liwanag. Ang bawat kulay ng ating buhay ay tayo ang may hawak, hindi ang mga taong nais tayong burahin. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang puso ay pumipintig ng may ganap na kalayaan. Sa labas, narinig niya ang tawanan ng mga bata at ang huni ng mga ibon sa mga puno. Ang mundong dati ay tila isang malaking kulungan ay naging isang malawak na kanvas na handang tumanggap ng bawat bagong simula. Ipinikit ni Marie Feli ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang katahimikang hindi na kailanman mababasag ng takot. Sa wakas, ang kanyang sining ay hindi na isang lihim. Ang kanyang buhay ay hindi na isang sakripisyo. At ang kanyang pangalan ay hindi na kailanman mabubura ng kahit na sinong nagnanais magnakaw ng kanyang ningning.